You're such a pervert, Acer. What's wrong with that? I'm your husband, and I know you like it the way you used to be. Paliwanag pa nito. Pinamulahan siya ng pisngi sa narinig kaya mas lalong tumalim ang kanyang mga mata. What did you do to me last night? Pinagsamantalahan mo talaga ang kahinaan ko, no? Akusan niya rito. Oh, take it easy, woman. You're the one who initiated doing it last night. I should have been the one to punish you pero sa mga nangyari kagabi parang nabaliktad pa yata dahil kahit pagod na ako, pinilit mo pa rin ako. Sabi pa nito at sinabayan ng nagdadalamhating expression ang mukha. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa asawa. You're lying. Hindi ko magagawa yun, no? You already did it, though. Tugon nito habang may pinipigilang ngiti sa labi. Pagod na nga itong alaga ko kagabi. I hate you. I love you, agape mo. Sagot ni Acer at hinuli ang kanyang labi. Stop getting jealous dahil ikaw lang naman ang mahal ko. Habang tumatagal ay palalim ng palalim ang halik nito kaya sinusubukan niya itong pigilan. Stop it, Acer. I have a meeting by 10 this morning. Awat niya habang nararamdaman ang mga halik nito sa kanyang leeg. Hinatid siya mismo ni Acer sa kanyang kumpanya. Ayaw pa sana siyang tigilan na lalaki kung hindi niya lang ito pinagalitan. The meeting today was a big fish kaya kailangan hindi siya malate. She can't afford to be criticized by her own company just because she is a woman who doesn't have capability. She will prove to everyone her power when it comes to business. I can't get enough of you. Nakasimangot na reklamo ni Acer. Sus, para namang hindi tayo magkikita mamaya. We can even call each other then. Natatawa niya ang suggestion. Acer released a big and deep sigh before facing her. I will have very busy days ahead in the office. Agape mo. Dad's campaign period is on the run too. I needed to be there for him kaya mababawasan ang oras nating dalawa. Nakaramdam siya ng lungkot. Oo nga pala, Daddy Vincent was given more than 20 days for his electoral campaign. Then, bumawi na lang tayo pagkatapos na eleksyon. Ang tagal pa nun. Maktol pa nito. Kaya nga galingan mo sa pangangampanya para manalo ang daddy mo. Biro pa niya. Ginagap naman ni Acer ang mga kamay niya sa kapinatakan ng mabining halik. But I will still try to make time for you. For us. Okay? Tumango siya at ngumiti sa asawa. Inintay muna siya nitong makapasok sa loob ng elevator bago umalis ang lalaki. Huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili para sa mga gawain niya ngayong araw. Huminto ang elevator at bumukas. Bumungad sa kanya ang dalawang mukha na hindi niya nais na makita kahit pa man miyembro ito ng kumpanya. Si Mr. Kasayuran at ang anak nitong si Eden. She knows that this man is aiming to be the CEO in her company too, para sa anak nitong babae. Kaya panay ang sip-sip nito sa daddy niya. But when she was elected as the new CEO, ay masama ang loob ng matanda. But she won't back down at kung kinakailangan paalisin niya ito ay gagawin niya. Hello, Mrs. Voldemort. Plastic na bati ni Eden. Hindi siya ngumiti. Bagkus ay taas no itong tiningnan. Good morning to Miss Kasayuran. You can get in so that we won't get stuck on this floor. Alam mo namang marami akong gagawin, di ba? May diin niyang patutsyada. Pansin niyang pag-asim na mukha ni Eden but she couldn't care less. Pumasok naman ang mag-ama at tahimik na pumasto sa isang tabi. She should be using her private lift from now on para hindi niya makasalumuha ang mga ito. Thank you for choosing our company for your business development, Mr. Meneses. Pasasalamat niya sa matandang lalaki. Mr. Meneses is developing a factory business at laking pasasalamat niya na successful na naging partnership nilang dalawa. Lalo na at ito ang unang project niya mula nang mailuklok siya bilang CEO ng kumpanya. No, it's me who will say thank you, Mrs. Voldemort. I've heard so many good things about you kaya alam ko magiging maganda ang proyektong ito. Nakangiting tugon ni Mr. Meneses. Masayang ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi hanggang sa nagpaalam ang matanda. Congratulations, Ma'am Anika. Bati ng kanyang sekretaryang si Leah na kasama niyang nanananghalian sa isang restaurant. Thanks, Leah. Nakangiti niyang tugon. Sure ako, ma'am.
na napahiya talaga sila, Mr. Kasayuran, at ang anak niya pagkabalik natin sa opisina. Isang proud na ngisi ang pinakawalan niya. Naalala niya pang gusto ni Mr. Kasayuran na ito na ang haharap kay Mr. Meneses dahil wala itong tiwala sa kanya. Just let them be, Leah. Magsasawa din ang mga iyon sa kakapakialam nila sa akin. Naku, I doubt it. Sure ako na maghihintay lang yan ang pagkakataon na pabagsakin ka para tuluyan nilang maagaw sa iyo ang posisyon mo. Sad pa ni Leah. Sandali siyang natigilan sa narinig pero ipinilig na lamang niya ang ulo. She's confident that they will never succeed in whatever their plan is, as long as she's careful with her decisions regarding her business. Inaya na niya si Leah na umalis na pero napatigil siya nang mamataan ng ilang panauhin na papasok sa restaurant. It was Vincent. Kasunod dito ang ilan pang panauhin but a certain person caught her attention. It was Kate at kasunod pa talaga nito ang asawa niya. Napabuntong hininga siya. Kanina lang ay pinag-usapan nila ni Acer na iiwasan nito ang babae but now she saw them together again. Hindi niya mapigilang mapaikot ang mga mata. Sinundan niya ng tingin ng mga ito. What is that woman doing with them? Kasali ba siya sa kampanya? She saw how Kate tried to interact with Acer but the latter seemed uninterested in what Kate was saying. Ma'am, di ba po si Senator Vincent yan at kasamang asawa niyo? Pukaw ni Leah sa kanya na nakamasid din sa bagong dating. Yeah, I think they will be having a campaign, Leah. Dad is running for presidency. Kwento niya. Narinig ko nga po at sure ako na mananalo si Senator dahil malakas po siya sa taong bayan at tsaka ang bait niya po. Napatango naman siya. She witnessed how good Acer's father is, lalo noong pagkamatay ng daddy niya kaya alam niyang malakas ang laban nito. Pero ma'am, sino po yung babaeng dikit na dikit sa asawa niyo? Tanong ni Leah. Agad siyang napalingon dito. Sorry po, hindi ko kasi mapigilan magtanong. Hilaw pa nitong ngiti. It's fine, Leah. Napansin mo rin pala? Aba, oo ma'am. Kanina pa. Ayaw niyo po ba lapitan? Kung ako dyan? Naku. Papagpagin ko talaga yan na parang alikabok. Matapang nitong sambit. Tingin mo magandang ideya iyon? Yes ma'am. Support po ako dyan. Sul-sul pa ni Leah. Akbang tatayo siya na biglang mapagtantong maaaring maapektuhan ng kandidatura ni Vincent kung sakaling magkagulo kaya sinubukan na lamang niyang hamigin ang sarili. Hayaan na muna natin, sila Leah. Kakausapin ko na lang ang asawa ko mamaya. Mahinahon niyang tugon. Napasimangot ang kanyang secretary, pero hindi na lang ito nagsalita. Kahit siya'y nagngingit-ngit din ang kalooban lalo pat nakita niya ang mga pasimpleng haplos nito sa braso ng asawa. Marahil ay naramdaman ni Acer na may nakamasid sa kanila kaya lumingon ito sa gawin niya at eksaktong nagtama ang mata nilang dalawa. She raised her brows at him. Agad naman itong napatingin sa kabilang gawi bago bumalik ang tingin sa kanya. Kate looked at her direction too at isang ngisi ang pinakawalan nito. The nerve of this woman. Sino ba ito sa buhay ng asawa niya at lagi nalang umaaligid hanggang ngayon? She thought they were just acquainted, but it seems to be more than that. Nakita niya ang pagtayo ni Acer at paglapit dito sa daddy niya saka bumulong. Lumingon naman sa gawin niya sa Vincent at binigyan siya ng isang mabining ngiti na agad niyang sinuklian. She saw how Kate's face turned sour upon seeing Acer walk towards her direction. Napalingon naman siya sa kanyang gilid nang marinig ang impit na kilig ni Leah. Pinandalatan niya ito kaya agad na nag-peace sign ang babae. Hey, aga pa mo. Pati ni Acer nang makalapit. Tumayo siya para salubungin ng yakap ang asawa but she was surprised when he gently cupped her right cheek and planted a kiss on her lips. I miss you so much. Post pa nitong sabi. Pinamulahan siya ng pisngi lalo na't nakita niya ang paglingon ng ibang mga nandoon. What's wrong? Mahinang untag ni Acer. They're watching. You're making me shy. Pabulong niyang tugon sa lalaki. She heard Acer's soft chuckle before planting a kiss on her hair. You should be proud because you have a very handsome husband. Pagmamayabang pa nito. Isang mahinang palo sa dibdib ang pinakawalan niya pero agad nitong hinuli ang kanyang kamay bago kinintala ng isang mabining halik. Dad wants you to join us. Napatingin muna siya sa mesa ng mga ito. They seem to be friendly though, except for one woman who looked like she's going to murder her with her stares. It's fine with them?
I mean, paalis na rin naman na kami. Okay lang naman kung hindi na. Alangan niyang saad. No, that staff wanted to meet you too. Tumango siya sa paanyaya ni Acer at pinauna na lang sa opisina si Leah kasabay ng kontratang pinirmahan ng kliyente niya. Hello, Dad. Good afternoon. Bati niya kay Vincent saka humalik sa pisngi nito. Good afternoon, Iha. It's nice to see you here. Nakangiting tugon nito. It just happened that I have a meeting with my client here, kaya ako nandito. Kwento naman niya. Really? So, how did it go? It's a success, Dad. Wow, you're really Eduardo's daughter, and I'm very proud of you, Iha. Puri ni Vincent. Napangiti naman siya at nag-angat ng tingin kay Acer. Proud of you, baby. Acer muttered to her. Ipinakilala siya ni Vincent sa mga campaign staffs na kasama nito, pagkatapos ay inaya pa siya ng mga itong sabayan sila sa tanghalian. Do you like this one? Tanong niya kay Acer. Anything, agape mo. Basta ikaw. Masuyo nitong sagot. Acer doesn't like chicken. Mas gusto niya ng beef. Singit ni Kate at nilagyan pa ng pagkain ng pinggan ni Acer. And he doesn't like vegetables. Dagdag pa nito sa kainalis ang mga inilagay niya. Napaangat ang kilay niya sa ginawa ng babae. Is she implying that she knows her husband more than she does? Stop it, Kate. I like what my wife gave me to eat. Ani Acer saka ibinalik sa pinggan nito ang mga inalis na pagkain ni Kate. Isang mapang-inis ng ngisi ipinukol niya kay Kate. Nakita naman niya ang pagkuyom ng kamao nito na ipinagkibit balikat na lamang niya. Napalingon na lamang siya nang marinig ang mahinang tawa ni Vincent. I'm sorry if my campaign manager offended you, Iha. Nasanay lang kasi si Kate na asikasuhin sa Acer noon. They were childhood friends, after all. Salaysay ni Vincent. Nakataas ang kilay na tinignan niya si Acer na napakamot pa sa sentido nito. Really, Dad? I'm sorry, hindi ko kasi alam. And besides, Acer is already married na. Kaya hindi mo na siya kailangang pagsilbihan, Kate. I can do it on my own. May diin niyang saad. Kate put a scornful look on her face, pero hindi rin nagbago ang hilat siya ng kanyang mukha. She'll be marking the territory again in front of this invader. Acer sensually squeezed her hands that turned her direction to him. That's it. Ayan nito saka sinubuan siya ng pagkain. The whole lunch was full of tension but she was just thankful that Acer was on her side. She even saw amusement in Vincent's eyes na hindi niya alam kung para saan. I'm gonna stay with my wife for a bit, Dad. Paalam ni Acer. Sure, son. But Tito, we still have a lot of things to do that needs Acer's presence. Biglang kontra ni Kate. Let him be with his wife, Kate. We can handle those things. Don't worry. Kate left with Vincent with hesitation and vexations on her face. Nang makaalis sa mga ito'y hinarap naman niya si Acer. You're just an acquaintance with her, huh? And now? Childhood friends? What's next, Acer? Sarkastiko niyang tanong. Acer became uncomfortable with her questions at napakamot na naman ito ng pisngi. She noticed he used to do this manner when caught on something red-handed. Sino ba talaga yan si Kate sa buhay mo, Acer? Why does she act like she has the right when it comes to you? Nainis niyang tanong. She was a woman and her instincts told her that there is really something about the two that Acer isn't telling her. Kung ano man ang bagay na iyon, she's sure it's something big. Hey, anas ni Acer at masuyong hinawakan ng kanyang muka. Are you mad at me now? Tingin mo matutuwa ako? You're a man full of secrets, Acer. And you never talk about it unless I caught you. May tampo niyang wika. Malalim na hininga ang pinakawalan ng lalaki. I'm sorry but please, let's not fight, okay? Kakaayos pa lang natin. I assure you, nothing is going on between us, Anika. It just happens that her family is a good friend kaya nandito siya. And besides, I love you so much for me to cheat on you. Napapikit na lang siya at dinama ang pagdampi ng halik nito sa kanyang noo. Just don't cheat on me, Acer. Mahinang bulong niya. I promise you that, agape mo. Ikaw lang ang babaeng gusto ko makasama mula nang makilala kita. And no one else. So please, trust me on this. Pagkatapos ng kampanya, I won't be seeing her again. Dagdag pa nito.
Tumango na lang siya at hindi na nagsalita pa. There is no harm in trusting your beloved husband, right? It's been days simula nang huli niyang makita ang kanyang asawa. Vincent and his team are currently in Visayas kasama sa Acer. She misses him so much kahit palagi naman itong tumatawag sa kanya. Dahil nababagot siya ay tumingin muna siya sa kanyang social media sites. Hindi niya napigilang hanapin ang account ni Kate upang tingnan kung anong ganap sa buhay ng bruhang ito. Stalker ang Peg. Napangiti siya na makitang deleted na ang mga larawan ni Acer sa IG nito. So Acer really made true to his promise. Magaan ang loob niya ibinaba ang cellphone at hinarap ang iba pang mga papeles na nandoon. Nasa kalagitnaan siya ng pagpipirma nang may biglang kumatok sa kanyang pinto. Come in. Nang mag-angat siya ng tingin ay bumungad sa kanya ang masayang mukha ng kanyang secretary na may dalang malaking bouquet ng mapupulang rosas. Kanino galing yan, Leah? Takang tanong niya. Kanino pa po ba? E di sa pugi niyo pong asawa. Nakangisi nitong tugon. Tumayo siya mula sa kanyang swivel chair at kinuha mula kay Leah ang bulaklak. Inamoy niya muna ito bago tinignan ng sticky note na nandoon. I miss you so much, agape mo. I'm gonna pick you up later. Let's date. Mwah! Hindi niya mapigilang mapangiti. This is the first flower she received from him after their marriage. Naku, si Mom, super in love. Tadyo ni Leah. Natatawa niya itong tinaboy palabas ng opisina. She can't wait to see him again. No words could explain how much she missed him already. Mapit ang dapit hapon nang hindi niya namamalayan. She's too focused on her work nang may muling kumatok. Napasimangot siya. They have an intercom pero sadyang makulit lang talaga itong si Leah. Come in. Anya nang hindi nag-aangat ng tingin. Nang hindi nagsasalita si Leah ay kunot noo siya nag-angat ng tingin at nasurpresang hindi si Leah ang nabungaran niya kundi ang kanyang asawa. Sir. Masaya niyang sambit. He really looked fresh with his black cotton sweatshirt na pinarasa ng khaki pants. His hair was a bit disheveled na mukhang galing pa sa biyahe pero bakit ganoon? He was still handsome as hell. Miss me? Nakangisi nitong tanong. Of course. Mabilis siyang tumayo sa upuan at sinugod ng yakap ang lalaki. Natatawa naman siya nitong sinalo at niyakap din ng mahigpit. Maya-maya pa'y marahan nitong inihiwalay sa katawan niya ang sarili. Saka siya siniil ng nagbabagang halik. Acer is kissing her torridly kaya naman ganoon din ang ginawa niya. She gently bit his lower lip. At halos mapugto ang hininga niya nang bitawan siya ni Acer. John, I miss this so much. Paus nitong wika habang hinahaplos ang kanyang namamagang labi mula sa marahas nitong paghalik. I miss you too, Acer. Tugon niya sa mapupungay na mga mata. Muling inangkin na lalaki ang kanyang labi habang unti-unting naglalakbay ang mga kamay nito sa kanyang katawan. I want you, agape mo. Sensual nitong wika sa pagitan ng kanilang halik. We are still in the office, Acer. Nangihina niyang awat sa asawa na patuloy pa rin sa paghaplos sa kanyang hita. I already locked the door. Bulong ulit nito. Acer! Pinalakihan niya ng mata ang lalaki subalit napakagatlabi na lang siya nang masilayan ang mga mata nito na nag-uumapaw sa pagnanasa. Natatawa niyang hinampas ang lalaki bago tumayo at inayos ang sarili. They go home right after para makapag-ayos siya. Parating sa bahay ay magkasabay silang naligong mag-asawa na nauwi sa ilang beses nitong pag-angkin sa kanya na buong puso naman niyang tinugon. Huminto ang kanilang sasakyan sa isang magarang restaurant. Nag-angat siya ng tingin para basahin ang nakasulat na pangalan sa itaas. Kenosha Deluxe? Yup. You know this place? Tanong ni Acer habang inaalalayan siya palabas ng kotse. Inabot nito sa valet ang susi para ito na ang mag-park ng sasakyan nila. Nope, but I saw this on TV. At balak namin pumunta ni Woma dito. Who was that? Takang tanong nito. My best friend, yung bridesmaid ko. Pairap niyang sagot. Oh, thrice woman. Patangu-tangu pa nitong sagot. Pumasok na sila sa loob matapos batiin ng receptionist, but her heart jumps with joy upon seeing the man in front of them. Nakita niyang nakipag-brotherhood shake pa sa Acer dito, which means magkakilala ang dalawa. By the way, this is my wife Anika. Aga pa mo? This is my friend. Sian. Oh my God! Sian!
Bulalas niya. Magkakilala kayo? Kunot noong tanong ni Acer. Inukutan niya ito ng mata at natawa naman ang lalaking nasa kanilang harapan. Who wouldn't know him, Acer? He was Sian, and he is an actor. OMG, ang pogi mo pala sa personal. Papuri pa niya. Sian Solis was very famous in the country and even abroad. Maraming babae ang pantasya ito at kabilang na siya doon, lalo na noong college life niya. She can't believe that she was given a chance to see him in person. Nice to meet you, Mrs. Voldemort. Nakangiting saad ni Sian, saka nagluhad ng kamay. Mabilis pa sa alas 5 niya itong tinanggap pero hindi pa man umaabot ni dulo ng daliri niya itinabig na ito ni Acer at ang lalaki pa ang nakipagkamay kay Sian. She said, nice to meet you too. Nakasimangot na saad ni Acer. Mas lalong natawa ang kanilang kaharap at lumitaw ang dalawang biloy nito sa pisngi. Such a jelly is human. Nailing nitong komento. Tom useless. Tinampal niya agad ang braso ni Acer na mas lalong ikinabusangot ng mukha nito. Balita ko gusto mo raw ako makilala para matuto ng iba't ibang klase ng putahe, Mrs. Voldemort? Wow, ikaw nagtuturo kay Acer ng mga niluluto niya? Excited niyang tanong. Nakangiting tumango si Sian. I even own this place. You can come here if you want to learn any recipe. I'll teach you for free. Alok pa nito. She's not coming here, Dimwit. Malis ka na nga. Nakakastorbo ka sa date namin ng asawa ko. Asit ni Acer saka itinulak sa Sian palayo pero tawa lang ito ng tawa. Nakasimangot pa rin si Acer hanggang sa makaupo na sila sa kanilang reservation. Hindi naman siya makapaniwala na nakita niya ng personal ang kanyang idol. Mamaya ay magpapapicture talaga siya dito at ipagyayabang sa best friend niya. Malamang maglulupa sa iyo yun sa inggit. Do you really like that man? Mukha naman bakla yun at saka ulang-wala yun sa kagupuhan ko, no? Naiinis na wika ni Acer. Hindi niya mapigilang matawa sa reaksyon ng lalaki. Are you jealous of him? Tukso niya rito. Umismid naman ito sa kanya. Wala naman yung sa kalingkingan ko. Usus, salos ka lang naman sa kanya eh. Pambabos ka pa niya. Lumalim ang gatla sa noo ni Acer at halos magsalubong na ang makakapal nitong kilay. I'm not jealous of him. Lahat na meron siya, meron din ako. He's good at cooking. Anya na nagpatahimik dito. Maya-maya tumikim sa Acer bago siya taningnan sa mga mata. I'm willing to learn cooking. May pagluto lang kita kaya wala talaga siyang panama sa akin. Mayabang pa rin itong pahayag na mas lalong nagpatawa sa kanya. Ilang sandali pa ay nagpaalam sa Acer na magre-restroom muna. Tahimik niyang hinintay ang asawa pati ang pagkain nila nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sa pag-aakalang mula sa opisina ang text ay agad niya iyong binuksan. Subalit nanikip ang kanyang dibdib na makita kung ano ang nilalaman ng mensahe. Pakiramdam niya ay lumobo ang kanyang ulo habang hindi mapigilan sa paglandas ng kanyang luha pababa sa pisngi. Mahigpit ang hawak niya sa cellphone at nanginginig pa ang mga kamay na pinindot ang video ni Acer kasama ang babaeng pinagseselosa niya. Tuloy sa pagbuhos ang kanyang luha habang pinapanood kung paano nagpakasasa sa ibang babae ang asawa niya. The lights of the video aren't that clear but she's sure it was Acer, together with Kate, sharing a hot and fiery sexual intimacy. Parang pinipilipit ang puso niya dahil sa sobrang sakit habang nalalabo na ang kanyang paningin. Is the food not here yet? What's wrong? Agape mo? Hindi siya sumagot sa tanong ni Acer bagkus ay nanatiling nakapako ang tingin niya sa video na sanad sa kanya ng kung sino man na hindi niya alam. John, why are you crying, Anika? Dahan-dahan siya nag-angat ng tingin sa lalaking kaharap. How could you break her heart all the time? Ganito ba talaga kapag nagmamahal ka? Paulit-ulit kang masasaktan? Kita niya ang nagugulong ekspresyon nito pero wala siyang lakas ng loob na magsalita. She can feel the numbness of her heart. Napatingin si Acer sa hawak niyang cellphone at marahan itong hinablot. His eyes widened upon seeing the video she saw. Anika, I can explain. Explain what? Acer. Malamig niyang tanong. She was thankful at sa wakas ay nahanap na niya ang tinig para magsalita. This is... Do you always have fun breaking my heart? Putol niya sasabihin pa nito.
It's not that, Anika. This video was a long time ago and I don't even know that this exists. Hindi pa tayo magkakilala nito. Believe me, Agape mo. I'm not cheating on you. Pagsusumamo ni Acer, marahan niyang pinahid ang mga luha sa kanyang pisngi at pagod na tiningnan na lalaki. I don't know what to believe anymore, Acer. Don't talk to me like that. Don't talk to me like you're giving up on me, Anika. Hindi ang bagay na ito makapaghiwalay sa atin. I can't let that happen. Matigas nitong sambit at akma siyang hahawakan pero agad siyang umiwas. Could you please give me a don't break? Anya rito. Natigilan naman si Acer sa pagtaas ng kanyang boses. Mabuti na lang at nasa VIP ang reservation nila kaya malabong may makarinig mula sa labas kahit pa magsigawan sila. Ever since you came into my life, lagi na lang ako umiiyak, Acer. Dati hindi ako nakakaramdam ng ganito pero ngayon, konting galaw mo lang. You cause every heartbreak to me. You make me doubt. You make me crazy. You make me feel less. You made me feel so insecure. Napapagod ako. Ayoko ng ganito. Umiiyak niyang sambit. Bumalatay ang sakit sa mga mata ni Acer sa kanyang sinabi. Napakagatlabi ito at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. I'm sorry, Anika. I didn't mean all of this. I'm sorry kung yun ang nararamdaman mo. I'm so sorry but please don't give up on me. Agape mo. You can get mad at me all you want. Just don't give up on me. Pagsusumamo pa ni Acer. Hindi ko alam, Acer. I wanna go home. Tae na isagot niya rito. Kita niya ang panlulumo ni Acer na ipinagsawalang bahala na lang niya. Maging sa buong biyahe nila pauwi ay tahimik pa rin siya. Pagkarating nila sa mansyon, hindi na niya hinintay na makababa ang asawa. Nauna na siya at agad na dumiretso sa kanyang silid. Maya-maya pa inarinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto pati ang unti-unti nitong pagsara. Nang makalapit ang mga yabag ng paa, ay siya din paglundo ng kanyang kama. Tumabi si Acer sa kanya at mahigpit siyang niyakap mula sa kanyang likuran. Funny that she was upset because of him but immediately fell asleep in his arms right away. Nang magising siya kinabukasan, wala na si Acer sa kanyang tabi. Pero maya-maya pa ay bumukas ang pintuan at iniluhan nito ang lalaki na may dalang tray ng pagkain. Kunot noon niya itong pinangmasdan habang papalapit sa kanya. What are you doing, Acer? Serving you breakfast in bed. Malumanay nitong sagot. Hindi niya mapigilang mapairap. Totoo nga talaga ang kasabihan na magpapakabait ang tao kapag may nagawa ng kasalanan. Hindi mo na kailangang gawin yan. Walang gana niya sambit. Nagangat ng tingin sa kanya sa Acer at baka sa mga mata nito ang puyat. He got big eye bags underneath his eyes. So he didn't sleep last night while hugging her? Just let me do it, Agape mo. Our date last night is already ruined kaya kahit ito man lang hayaan mo ko. Malungkot ditong sabi. Nagpakawala na lang siya na isang malalim na buntong hininga at hinayaan na si Acer sa gusto nito. Matapos niyang kumain at makapag-ayos ay dumiretso na siya sa opisina. What's with that face? Biyernes Santo ulit? Tanong ni Wilma sa kanya. Inanyayahan siya kanina ng kaibigan kaya ngayon ay kasalukuyan silang kumakain ng tanghalian sa restaurant na malapit sa kanyang opisina. Sa sinabi ng babae ay mas lalo siyang napasimangot. The video she saw kept on replaying in her mind that drove her mood gloomy. Uy, mag-share ka naman dyan. Sige ka, mamamatay ka talaga sa sama ng loob niyan. Pangungulit pa ni Wilma. Mariin siyang napapikit. Ever since she got married ay hindi pa siya nakakapagsabi sa best friend niya ng mga bagay-bagay na tungkol sa kanilang mag-asawa. She doesn't know she was this secretive to her. Kaya naman napagpasyahan niya mag-open up dito kahit konti lang. OMG. So you mean you saw video of him with his ex-girlfriend at... No. It's ex. Fubo. Na matagal na nangyari? Ulit nito. Napatango siya. Kahit siya ay kumbinsidong matagal na iyon base sa mga itsura nila. But she can't help herself in getting jealous. At isa pa, may karapatan din naman siya magselos dahil asawa naman siya ni Acer. So ngayon, LQ kayo.
At dad maampeg ni Papa Acer? Muli siyang napatango pero mabilis na napangiwi ng pitikin nito ang kanyang noo. What the hell? Takang bulalas niya. Why did you flick my forehead? Pinag-cross naman ni Wilma ang mga braso nito sa dibdib saka siya matama na tiningnan. Para magising ka sa kahibangan mo. Alam mo kung bakit kayo nagkakaproblema? Both of you are secretive. Mag-asawa kayo. Dapat open kayo sa isa't isa. Acer wanted to explain. Ayaw mo namang makinig. Communication is the key. At ikaw naman, buhos-buhosan mo yung pagka-overthinker mo. Huminga ito ng malalim. I understand that you are new to this kind of things, bestie, kasi wala ka namang experience sa pakikipagrelasyon. But try to follow my advice. Nang sa ganoon maging smooth yung relasyon ninyong dalawa. Masakit nga, di ba? Palibhasa kasi, puro saya siguro ang takbo ng love life mo. Masaya namang napangiti ang babae nang mabanggit niya ang love life nito. Paano ba namang hindi magiging masakit? Minemorize mo na yata yung ginawa nila at siguradong hindi mo rin dinilit dyan sa cellphone mo. Pairap nitong sabi. Napasandal siya sa kanyang upuan at napaisip. Should she reconcile with him that fast? Tingin mo ba mas mainam na makapag-ayos ako sa kanya agad-agad? Hindi ba karupukan iyon? Malakas itong natawa. Matagal ka nang marupok, bruha. At huwag ka na mag-inarte dyan. Kapag nagsawa si Acer sa ugali mo, goodbye ka talaga. Mas lalo siyang napasimangot. Pero seryoso, bestie. Makapag-usap ka sa kanya. Mahal ka naman niya, di ba? Tsaka past is past na. Ang importante doon, hindi na nila ginagawa pa ang mga bagay na iyon sa kasalukuyan. Dahil sa mga sinabi nito ay parang naliwanagan din siya. Salamat, bestie, ha? Paano na lang ako kung wala ka sa buhay ko? Pag-e-emote niya. Proud namang umiti ang kaibigan sa kanya. Siyempre naman. Kaya yung Kate na yan, ilang paso mo yan sampal sa mukha niya ang marriage certificate ninyo mag-asawa para magtigil siya sa kakapantasya kay Papa Acer. Malutong natawa ang kumawala sa kanyang bibig. Sure talaga ako na siya nagpadala ng video na yan para pag-awayan kayong dalawa ni Acer. Naku, kung makikita ko yung higad na yan, malilintikan talaga sa akin ng babaeng yan. Nanggagalaiti pa nitong pahayag. Marahil ay tama ang kaibigan niya. Kate wanted to ruin her relationship with her husband. Halata naman sa kilos ng babae na may gusto pa ito sa asawa niya at hindi siya papayag na magtatagumpay ang bruhang iyon. Gabi na nang makauwi siya sa kanilang mansyon. Acer insisted on picking her up pero tumanggi na siya at nagtaksi na lang dahil hindi niya dala ang kanyang sakyan kanina. Nabutan niya ang lalaki na nakaupo sa sofa sa salas. Base sa itsura nito ay mukhang bagot na ito kakahintay sa kanya. Nang maramdaman nito ang presensya niya ay mabilis itong tumayo at naglakad papalapit sa kanya. There you are. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Nakabusangot nitong Saad. Matraffic kaya natagalan ako. Then you should have let me fetch you. I told you. Kaya ko na nga, diba? Anyat pinandilatan ito ng mata. Napakamot naman sa Acer sa pisngi na parang bata. I'm sorry. I was just worried and I want to have dinner with you. Mahinang anas ng lalaki.